Pope, no? To begin the start of his role as the Bishop of Rome. Okay, so siguro pangatlo ko na tong live na napanood na nag-elect ng bagong Papa. Ewan ko kung bakit every time na bagong Pope, gising ako dahil madaling araw, no? At hindi naman natin alam kung anong eksaktong oras nagkakataon na. So napanood ko na si Pope Benedict, si Pope Francis, tapos ngayon si Pope Leo XIV. Tayong mga Pilipinong Katoliko, meron tayong love affair sa Santo Papa. Dahil ang unang nakapunta dito ay si Pope Paul VI, 1978. Sinong buhay na noong 1978? Ayan, buhay na kami! Buhay kami. Ako din. Tapos, ang sumunod na Pope na nakapunta sa Pilipinas, 1981, si Pope John Paul II. Yun, nakakali namin yun. 1981, ang dami niyang napuntan sa Pilipinas. Pumunta siya dito precisely to beatify Blessed Lorenzo Ruiz, which he also canonized later on in 1987 as Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint. Okay. Noong 1981, naalala ko, pumunta din siya sa Legazpi City. Sa Daet, papunta. Pumunta siya doon at sa iba pang lugar, pero ako kasi ay taga-Albay. Okay. Malapit kami sa airport. Madaling araw pa lang, siguro I was only 5 or 6 years old. Ang bata ko pa. Pero hindi ko na makakalimutan yung pagpo. Noong una ko nakita si Pope John Paul II. Ang aga namin nagising, naglakad kami sa mga pilapil ng palay. Dahil wala pong sasakyan, dahil martial law. Ang utos ni Marcos ay dapat masunod. So talagang maglalakad kayong lahat sa mga pilapil ng palay kami dumadaan. Makapunta lang sa airport, doon dada ng Papa, papunta sa katedral. Okay? Sa madaling sabi, maaga kami, nasa harapan kami, hawak ako ng nanay ko, ay napakakulit kong bata. Nung nakita ko na yung puting sasakyan, na may nakatayong nakaputing damit, ewan ko kung anong karisma yung meron si John Paul. Hindi ko pa siya kilala nun. Dahil bata pa ako. Talagang very attractive. Ang nangyari, binitawan ko yung kamay ng nanay ko. Tumakbo ako pasalubong doon sa white jeep. At biglang huminto na pagkabilis-bilis. Kasi masasagasaan ako. Can you imagine? Nasagasaan ng Santo Papa. Awa lang kasi hindi naman nangyari. Dahil sa sobrang bilis, yung pagtigil, tumigil naman, hindi ako nasagasaan, inablot ako ng Papa. Wow! At ang naalala ko na lang, yung napakaamo niyang mukha na mapula-pula na nakangiti at binibless ako na ganyan. Hanggang, ito na, may mga mamang nakaitim. Inablot ako sa Papa. Kapag alamang yung pala yung PSG, Presidential Security Group, at galit na galit sa nanay ko, bakit ang pinabayaan yung anak, kung may nangyari sa akin, kahihiyan ng Pilipinas. Siyempre yung nanay ko takot na takot, martial noon At meron pa akong nakita kung bakit ako hinablot ng mga nakaitim na lalaki. May isang magandang babae na nakagown, na lumabas sa limousine at tinuro ako. Ang Lola Imelda Marcos nyo ang salamin. Okay? Kaya hindi ko makalimutan ng tagpo. Tapos, pumunta siya dito noong 1995, medyo may sakit na siya, pero nandun pa rin yung presence. Si John Paul ko, kakaiba ang kanyang presensya. Makita ko pa lang, maiiyak ka na. No? Sabi ko, kung ganitong reaksyon ng mga tao sa ordinaryong tao na Santo Papa, paano pa kaya kung si Lord na kaharap natin? Amen? Ganon yung kanyang power. Tapos noong 2015, ang sumunod na Santo Papa pumunta, si Pope Francis. Na mahal ng mga Pilipino. Si Lolo Kiko. No? Talagang pagpunta niya dito, siguro mga 3-4 ko siyang beses nakita. Una sa UST. No? Talagang napakalapit noon dahil dumaan siya sa harapan ko, siguro mga kalahating metro na lang. Kung pwedeng masampal ko na yung mukha ng Papa, inagawa, gano'n na lang po kalapit. No? At saka yung sumunod doon sa MOA Arena, ng Gathering of the Families.
Although medyo malayo kasi nasa bleacher, pero kita pa rin. At higit sa lahat, pagkatapos ng event, nung araw na yon, syempre mag-uunahan sa hagdanan at saka sa elevator. Sabi ko, mamay na kaya akong tumakbo. Kaya sa likod ako dumaan sa fire exit. Pagbaba ko sa fire exit, nandun pala nakapark yung Pope Mobile. At doon dumaan si Pope Francis at lumingon pa at nakiti. Then mag-isa lang ako nakatayo. Sabi ko, solong-solo. Nakita ko ni Archbishop Argelias, tawa siya ng tawa. Tinatawag ako para sumama. Sabi ko, wag na. And then finally, doon sa harap ng US Embassy after the Mass sa Luneta. No? So, yan ang love affair ng mga Pilipino sa Santo Papa. Malapit sa ating puso. Kaya naman, nung nawala si Pope Francis, siyempre nalungkot tayo. Dahil bahagi na siya ng kasaysayan ng Pilipinas at bahagi na siya ng karanasan ng napakaraming Pilipino. No, na nakita siya at narinig siya magsalita, lalo na yung kanyang mensahe na binigay doon sa Tacloban, no? Dahil sa Typhoon Yolanda. Napanood ko yun sa television. He was speaking in Spanish, hindi ko alam, pero naiiyak ako habang kinukomfort niya yung mga tao. Sabi niya, I might be a little bit late kasi 2013 yung Typhoon Yolanda, di ba? Tapos 2015 lang siya nakapunta. Sabi niya, I might be a little bit late, but estoy aquí. But I am here. No? So, ramdam na ramdam mo yung sincerity. Pero tayo ay pinagpala dahil sa kauna-unang pagkakataon ni sa Inagap, hindi ko naisip na sa buhay ko may Amerikanong Santo Papa na makakalal. Diba? Parang gusto kong kumanta ng Papa Amerikano. So, si Robert Francis Cardinal Prevost, taga Chicago siya, doon siya pinanganak, pero siya ay missionary. Siya ay naging bishop ng Chiclayo sa Peru. Alright? So, medyo yun ang naging choice ng mga kardinal. No? Pero huwag tayo palungkot na hindi napili si Cardinal Tagle dahil wala nang po dyan na first runner-up. Okay? So, may kasabihan, he who enters the conclave a pope, but he leaves the conclave a cardinal. So kapag pumasok ka sa conclave, lahat kayo kandidato. Pero isa lang ang mapipili. Diba? Ang decisive vote ay syempre yan ay dahil sa pagkasi ng Espiritu Santo. Amen? Amen. Amen. Kaya maraming mga tumataya na hindi na natalo. Dahil iba po pala yung pagtatangi, pagkikiling, pagtataya ng Espiritu Santo. Man may look with the appearance, but God always looks at the heart. Amen? And He knows the person who is best suited to lead the church today. At wala pa siyang isang buwan, nakita na natin yung kanyang leadership. Nakita natin how humble he is. Diba? So, nung paglabas niya dun sa balkonahe, napaka-humble. Manginig-nginig ang luha, mangiyak-iyak. Diba? Because talagang napakalaking responsibilidad ang pamahalaan ng simbahan. Lalo na napaka-kukulit nating mga Katoliko. Amen? Napakapasaway nating lahat. Amen? At bilang Santo Papa, hindi naman ang simbahan, kundi pati na ang buong mundo. Kayo nung napili niya yung pangalan na Leon, ika-24, Leo XIV, ay talagang nag-flashback si Leo XIII. Pero si Leo XIII, ang Santo Papa, na nagsulat ng Rerum Novarum. Siya yung nagpaguyod, nakipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa. No? So napakaraming social justice provisions in the Constitution of the Philippines are based on what Pope Leo XIII wrote in his encyclical. So talagang the choice is very good because he will maintain and promote this justice in the world. Amen? So ipagdasal natin siya. Ngayong hapon, dapat sisimulan ko yung series ng catechesis. Okay? Pero dahil na napapanahon, nakikiuso na rin po ako. We will talk about the papacy. Siguro, kanina ang init-init. Habang nagmimisa, maling sana. Bulong ako ng bulong, sana umulan. Hindi naman umulan,
pero nangulimlim naman. No? Ang galing makipag-bargain ng Diyos. Sabi, hindi kita mapagbibigyan sa ulan, pero pakukulimlimin ko. Kaya hindi na masyadong maalinsangan ngayon. Amen? Okay, so nakikiuso po ako about the papacy para mas lalo nating maintindihan ang institusyong ito. Diba? Okay. Ano ba yung batayan sa banal na kasulatan? Ano ba itong papacy na ito? Kaya ang topic natin ngayon ay Viva il Papa. Very Italian. Very Italian. Viva il Papa. Sa English, ang tawag natin sa kanya ay Pope. English Pope. Na hango yan sa salitang Griego na papas. Okay? Sa Latin, Papa. Sa Aramaic naman, Aba. Kung naalala natin, ang tawag ni Kristo sa Diyos Ama ay Aba. Kasi yung Aba po ay tawag ng isang musmos sa kanyang tatay. Papa or Daddy. Sa English, Daddy. So, as an affectionate term, a term of endearment, hindi po opisyal na titulo ang Pope o ang Papa. Yan po ay term of endearment. Diba? Yun ay affectionate title na ipinantatawag natin sa obispo ng Roma. Okay? So yan po yung pinakuha ng mga salita. Pope in English, Papas in Greek, Papa in Latin, Aba in Aramaic. Kaya yung mga dalaga dito, wala pang boyfriend, huwag kayong mag-alala dahil meron kayong Papa sa Roma. Wala man kayong Papa dito sa Pilipinas, sa Roma meron. Alright. Okay. Ngayon, the church leaders, yung mga pinuno ng simbahan, na ayon sa banal na kasulatan, no, sa Hebreo 13:7, kung babasahin ninyo, ang sabi sa atin ay alalahanin sila. Alalahanin. Dahil sila ang nagturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya ang Santo Papa, ang obispo, ay lagi nating inaalala. Sa misa, binabanggit. Kaya nga kanina, first time ko mag-attend ng misa sa Tagalog. Kasi normally, English ang aking misa. Sa English, talagang Leo the 14th, with Leo Arco. Gusto kong marinig sa Tagalog. Buti na lang si Father na ang tama. Si Leon na aming Santo Papa. Sa Pilipino po, Leon. Hindi po Leo. Okay? So, pinapaalala, di ba? Nandoon. Si Leon na aming Santo Papa at si Roberto na aming obispo. Diba? So, pinapaalala ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo 13:7. Ito, mabasahin ko po, mga minamahal kong Christian. Alright. Sabi dito, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay at inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen? Yung mga leader daw ng simbahan, siguro, yung Santo Papa, yung obispo, yung parish priest, yung leader ng community, yung mga elders natin, abay, alalahanin sa panalangin. Nakakaalala ba tayo? O, alalahanin ninyo, lalo na kung maldita. Para magbago. Tingnan nyo yung mga maldita na talo sa eleksyon. Aminin. Okay, aminin. Ayaw ko magsalita. Okay, this is a theological discourse at a political discussion. Okay? So, ipinapaalala at ipinapagaya. Gayahin. Ularan ang kanilang buhay espiritual. Kagaya ng mga santo, diba? Inaalala sila at pinutularan yung kanilang pamumuhay. Okay? At yung mga leaders ng simbahan, makikita natin na yan ay mga spiritual father figures. Okay? Anong ibig sabihin nun? Spiritual father figure. Kaya yung Pope, Papa. Diba? Yung pare, Father.
Because they are spiritual father figures. Ama natin sila sa ating mga kaluluwa. Hindi man ama ng ating katawan, pero ama ng ating kaluluwa. Dahil silang nagbigay buhay sa atin sa larangan ng Espiritu. Yung pare na nagbinyag sa'yo, utang mo ang iyong buhay na walang hanggan. Amen? Dahil naging anak ka ng Diyos. Eh kayo, ang hilig-hilig nyo mag-birthday. Diba? Ngayon ang birthday, bonggang-bongga na. Para pag birthday mo na wala kang cake, malungkot. Abay, nasanay na ako kasi, hindi ako mahilig na naghahanda talaga. Dito lang ako sa community nakaranas sa may cake. Inuuwi ko pa nga eh. Oh. Kasi ngayon, iba na mag-birthday, di ba? Lagi naman. Minsan, kahit walang cake, di ba? Ilalagyan lang ng kandila, masaya na. Okay. Pero ang mas importanteng alalahanin ninyo ay kung anong araw kayo bininyagan. Kailan ba yun? Tingnan nyo na yung baptismal certificate nyo kasi sa langit, yun ang mahalaga. Hindi yung birthday mo. Bago nyo marinig ha. Oh. Kaya, i-remember nyo yung baptismal anniversary. Ako naalala ko pa August 31. San Ramon Donato. Bakit? Fiesta sa amin yun. Eh, sa probinsya, hindi tayong fiesta. Diba? Kayo, bahala kayo. Alam nyo kung bakit? Nung pinanganak kayo ng nanay nyo, yun ang birthday nyo. Ang ibinigay sa'yo ay buhay dito sa mundo. Kaya, that is your natural birth. Diba? Magkulang nyo siya dahil sa binigyan kayo ng buhay sa mundong ibabaw. Pero yung paring nagbinyag sa inyo, yung tubig na in-administer sa inyo sa binyag, yun ang nagbigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yun yung panahon na naging born again kayo. Amen? Amen. Sinong born again dito? Taas ang kamay. Kami! Lahat tayo ay born again. Ayon sa banal na kasulatan. Bakit born again? Kasi tayo ay nabuhay na maguli. Hindi na anak ng ating magulang, kundi anak na ng Diyos. We are born from above because of water and the Spirit. Napapala ng kapapanood ng Peppa Pig. Water. Gabi? Okay. Okay na. Alam nyo na, kaya spiritual father figures. Okay? Tapos, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Trabaho ng Ama magpakain sa pamilya. Pinapakain tayo ng laman at dugo, katawan at dugo ni Kristo. Hanggang kahuli-hulihang panahon, di ba? Eh bago tayo kitlan ng buhay, bago natin ipikit ang ating mga mata at pagpantay ang ating mga paa, nagpapatawag pa tayo ng pare. Okay? Because from beginning to end, that's how the church administers to us. And the leaders of the church are spiritual father figures. Amen? Oh. Pero, yung kanilang pagiging ama ay hindi naman sa kanila nanggaling. Yun ay pakikibahagi sa pagkaama ng Diyos Ama. Diba? Anong sabi kapatid na Esther? Saan yung tagabasa ko man? Nagpapahingan. Okay. Sige, pagpapahingan muna kita dahil lagi kang nagkakasakit. So, pagpapahingan lang kita ngayon, pero wala ka pang karapatang mamahinga. Tatagal pa ang buhay mo. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, okay, ito ang sabi sa Biblia, no? 13, 14 hanggang 15 ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, dahil dito ay iniluluhod ko ang ating mga tuod sa Ama na sa Kanya'y kumukuha ng pagkaama sa langit o sa lupa. Oh. So, ibig sabihin, yung pagkaama, isa lang ang pinanggalingan. Sino? Yung Diyos Ama. Kaya may mga tatay, may mga ama sa lupa, physical. Sino yon? Yung magulang mong lalaki na asawa ng nanay mo. Ang tawag mo doon ay ama. Diba? Dahil ang kanyang pagiging ama sa iyo ay physical, natural. Pero meron ding mga ama sa langit o spiritual fathers.
Ito naman yung kagaya ng mga pare na ang kanilang relasyon sa iyo ay spiritual dahil binigyan ka ng buhay ayon sa Espiritu. Malinaw? Alright, sige. Ngayon naman, yung mga apostol, ang pagkilala nila sa kanilang sarili, sila ay mga ama. O, kaya huwag tayong magtaka kung ang tawag natin sa simbang Katolika, Father, ang leader. Hindi natin tinatawag na pastor o minister. O, kasi katulad ng mga apostol, ito ang kanilang pagkilala nila sa kanilang mga sarili. Unang Korinto 4:15. Itong sabi naman, sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. No? Si Apostol Pablo, magpapakilala niya, ama siya. Paano naging ama? Sabi niya, dahil ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kasi Father, Ama, dahil siya ang nangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Amen. Si Apostol Juan, yun, si Apostol Pablo pa lang yun, ha? Paano naman si Apostol Juan? Ang tawag niya sa kanyang mga alagad, siguro babasa lang ako ng isa, dahil pag nadagdagan pa, kalabisa na, no? Sabi dito sa unang Juan 2:1, ito ang kanyang sabi, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matwid. Ang tawag niya sa kanyang mga alagad, mga mumunti kong mga anak. Sa makatwid, ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya ay Ama. Ang alagad niya ay kanyang mga mumunting anak. No? So wag po natin kakalimutan. Meron po kasi mga nagdudunong-dunungan sa salita ng Diyos. No? Kasi sa Mateo 23:9, sabi, huwag kayong tumawag ng mga ama. Dahil isa lang ang ama, ang amang nasa langit. Ang problema po doon ay hindi inintindi yung sinabi ni Kristo. Yun pa ay utos na huwag tayong tumawag ng sino man ng ama. Kung gano'n, anong tawag nyo sa magulang mong lalaki na asawa ng nanay mo? Sister? Diba? Ama, tata, father, diba? Daddy? Oh. So, hindi yun bawal. Ang utos ni Kristo ay hindi para tanggalin sa bukabularyo ng tao yung salitang ama. Dahil kasunod noon, huwag din kayo tumawag ng mga guro. Dahil isa lang ang inyong guro, ang Kristo. Ibang tawag nyo sa nagtuturo sa inyo ng elementary, teacher. Oh. So, hindi rin yung utos na tanggalin ang salitang guro sa bukabularyo. Kundi ipinapaalala niya, at ito ang sagot, kukunin ko sa isang Bible scholar na isang born again. Okay? Buti pa yung mga Bible scholar, di ba? Pero yung mga hindi naman nakapag-aaral ng Biblia, medyo semplang. Buti na lang kahapon nag-graduate ako. Congrats! Certificate in Biblical Studies, Yes. Divine Word Mission Seminary. 2 years din na binuno. Diba? Kasi sinuseryoso natin ang salita ng Diyos. Ang pangit naman, nagsasalita ka, tapos puro. Hindi naman pala ayon sa scientifico na pamamaraan na pag-aaral ng Biblia. Balikan natin ang sabi ng isang expert, si John MacArthur. Isa po siyang Protestant, isa po siyang Bible scholar. Sabi niya, in Matthew 23, Jesus forbids the use of the title Father as a sign of superiority. Kung magyayabang-yabangan ka, nagpapatawag ka na Ama, yun ang ayaw ng Diyos. Okay? Do not call anyone on earth Father, for you have one Father and He is in heaven, sabi sa verse 9. In that context, Jesus also forbids the titles Rabbi or teacher and instructor, master or leader. Sabi ni John MacArthur, here, Jesus condemns the pride and pretense.
yung pagpapaimbabaw at pagkukunyari, not the titles per se. So yung titulong Father ay hindi kinukundina ni Kristo, kundi yung gagamitin mo yung titulo para magpaimbabaw ka at para ikaw ay magkunyari, di ba? Pride and pretense. Kasi ang kausap niya dito, mga Fariseo. At yan ang gawain ng mga Fariseo. Gusto magpatawag na ama, pero hindi naman nagpapakaama sa mga Hudyo. Bakit? Kasi imbis na padaliin, pag-aalin ng buhay, pinapabigat pa kung ano-anong panikala ang ibinibigay, kung ano-anong kautusan na hindi naman inutos ni Moises, naging 617 yung 10 Commandments, mantakin mo. Oh. Diba? Oh. Pati pagtatanggal ng buhok sa bahay, pagsabat, diba? May isang libadura, dapat ang dami nilang mga inutos na imbis na mapadali ang pag-akyat sa langit, ay nahirapan. Ayaw ni Kristo ng gano'n. Diba? Kaya hindi nagpakaama yung mga Pariseo. At gusto rin nilang tawaging rabay. Diba? Guro. Hanggang ngayon ang tawag, wala na kasi mga pari ang mga Hudyo dahil wala ng templo. Ang pinakamataas na nilang mga leader, mga rabay. Maging si Kristo nung tinawag na rabay, kaya tinataasan ng kilay. Diba? Sino ba itong rabay na ito? Galing naman ito sa Nazareth, 40. Diba? Ganun tayo mapaghamak ng kapwa. May mga bashers si Lord. Isa na yung mga Pariseo. Kaya, pinagalitan niya. Papatawag kayo ng ama at saka guro. Pero napakapagpakaimbabaw ninyo, napakayabang ninyo. So, hindi po yung titulo ang ayaw ng Diyos, kundi yung paggamit ng titulo para gamitin mo sa kayabangan at kapaimbabawan. Amen? Sabi yun ng Bible scholar na born again. Okay. Ngayon, tayong mga Katolikong Kristiyano ay sinunod natin yung tradisyon at practice ng mga apostol. No? Sino ba yung mga successor to the apostles? The bishops. The bishop. And the successor to the Apostle Peter is the Bishop of Rome. So, tinawag nating mga papa or father. So, historically, lahat ng mga obispo noon, for the first siguro mga 400 to 500 years of the church, lahat ng obispo noon, ang tawag ng mga tao ay Pope or Papa or Father. Okay. Kaya lang, across time, because of the ascendancy of Rome as the center of the Roman Empire and the see of the Apostle Peter, na-restrict yung pagtawag ng Pope sa Bishop of Rome. Okay? Pero hindi po exclusive, hindi po pinagmamaramot ng Santo Papa. Kasi hanggang ngayon, kapag ginugol nyo, may Pope din ang Coptic Orthodox Church. Si Pope Tawadros II, successor ni Pope Shenouda III. Ito si Pope Shenouda III, na Coptic Orthodox Church. Dati ka-email ko ito Kaya lang patay na siya ngayon. No? So, napalitan siya ni Pope Tawadros II. Okay. Ang Coptic Orthodox Church, ito yung Orthodox Church, not in communion with Rome, na nasa Egypt. Alexandria, tawag siya. Noong panahon kasi, Alexandria yung tawag. Kaya founded by Alexander the Great. At ito yung See of St. Mark. Si St. Mark yung secretary ni Peter. Okay? So hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin yung title na po. Okay lang sa atin, walang problema. No? Kasi yun naman yung sinaunang katawagan sa mga obispo. Okay? So, however, ngayon, yung Eastern bishops, kahit hindi nila ginagamit yung word na Pope or Papa, yung katumbas naman ang ginagamit. Anong word? Patriarch. Diba? Same word, Father, Patris. Diba? Patriarch of Constantinople. Nandun yata siya sa Roma ngayon, if I'm not mistaken. Nag-attend siya nung installation ni Pope Leo. Okay? So gusto niya kasi na nagpa-interview siya, tuwag-tuwa siya na na-elect si Pope Leo. Because he will continue the approach to rapprochement, o di ba French? To rapprochement or yung pagkabati-bati, okay? And unity of the East and the West, okay? Pagdasal natin.
Yung mga heads naman ng monastic communities, halimbawa Benedictine, ang tawag natin abot. From the word abba din yan, father. Kasi mga pare, ang tawag naman natin, Reverend Father. Okay? So lahat yan ay galing doon sa, in-explain ko kanina, na konsepto na ang leader ng simbahan ay spiritual father figure. Okay? Kaya, ewan ko lang ha, siguro yung mga progressive may inis sa akin kasi ako conservative. Kaya walang women priest. Eh paano kung naging Santo Papa yan? Hindi yan magbibigay ng papal blessing, kundi mamal blessing. Minsan ka, Abemus Papa. Sasabi, Abemus Pampam. Okay, joke lang. Ano ba ba ito? Hindi po. Joke lang. Okay lang, sige. Okay, so klaro sa atin na spiritual father figure. Ngayon, as I said, Pope is not a title. It is a term of endearment. Ang title ay Bishop of Rome. Diba? Because a bishop is the successor to the apostles. Like the Bishop of Constantinople, the Patriarch, is the successor of St. Andrew, the brother of Peter. The Pope of Alexandria is the successor of St. Mark. The Bishop of Rome is the successor of Peter. Asan na yung Biblia mo, Sister Esther? Magandang balita ba yan? Okay, may microphone ka dyan. May papapasa ako. Hindi nakaligtas. Ha? O New Testament, yes. Basta magandang balita, Biblia. Pag hindi na yan magandang balita, ayaw ko na. Diba? Dapat ang naririnig natin, magandang balita. Diba? O, yun ang gusto kong marinig. Iwasan ang toxicity. Ang dami ng problema sa mundo. Bawasan ang plague sa mukha. Bawasan ang pagiging simangot at maldita dahil natatalo sa eleksyon. Diba? Nasa loob ka ng simbahan, makikipag-away ka. O tingnan mo, natalo. Dating senadora, dito natalo ng konsihal lamang. You know? So, there's a lesson to be learned. Okay, so Esther, nandyan na. English, Tagalog ba yan? Okay. Unang Pedro 5:13. Pakinggan ninyo kung bakit Papa ang tawag natin sa Bishop of Rome. Unang Pedro 5:13. Oh, may microphone dito, bro. Pakibigay si Sorry. Okay. Sa bagay, ang boses naman ni Sorry Esther, parang merong built-in amplifier. 1 Peter chapter 5 verse 13. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang Ang nagsasalita dyan ay si Pedro. Sabi niya, kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Tuloy ang basa. mga hirang na paris ninyo. Okay. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Narinig ninyo sa Apostol Pedro, ang tawag niya kay Marcos ay anak, mahal niyang anak sa pananampalataya. So ang nasa isip ni Apostol Pedro, isa siyang ama, isa siyang papa, nino ng kanyang alagad. Sa anong larangan? Sa larangan ng pananampalataya. Amen? Oh. Si Sir Esther may sabi nun, hindi ako binasa niya lang naman. Oh. Sabi niya po Sir Pedro, kinukumusta kayo ni Marcos na aking pinakamamahal na anak sa pananampalataya. Kaya kung si Marcos ay pinakamamahal na anak sa pananampalataya, ano naman si Pedro? Pinakamamahal na ama sa pananampalataya. Kaya lahat ng successor ni Peter ang tawag nating Papa dahil pinakamamahal nating ama sa pananampalataya. Amen? Amen. Sa Biblia, binasa ni Sister Esther. Okay. O ano naman ang ibig sabihin ng Papa? Acronym din yan. Okay. So sa ating mga Katoliko, may ibig sabihin, may meaning. Kaya i-review ninyo, no? Papa kayo ng Papa, Pope kayo ng Pope. Nakalimutan. Siyempre, Papa sa Latin. No? Sa Latin, ang Papa, ang ibig sabihin ay
Petrus Apostoli Potestatem Accipiens. Ang ganda. Petrus Apostoli Potestatem Accipiens. Para ako si Poncio Pilato na naglalaro. Okay, ibig sabihin sa English, Peter the Apostle's power accepted. Who accepts the power of Peter the Apostle? The Bishop of Rome. And no one else. Hanggang ngayon, tanungin ninyo, ang patriarka ng Constantinople, were you the one who succeeded the Apostle Peter? Did you accept the power of the Apostle? No. Walang aamin. Tanungin niyo si Pastor, ikaw ba yung tumanggap ng kapangyarihan ni Pedro? Sasabihin ng Pastor, whiz. Hindi daw. No. Diba? It's only the Pope. Wala ang leader ng simbahan. Tanungin mo si Manalo, ikaw ba yung tumanggap ng kapangyarihan ni Pedro Apostol? Sasabihin niya, hindi. Itanong niyo kay Marcoleta. Okay. Tanungin niyo yung Archbishop of Canterbury. Wala. Oh. So ito ay historically accurate. No leader of the Christian Church ever claimed to have accepted the power of the Apostle Peter. Only the Pope is the successor because he alone is Petrus Apostoli Potestatem Accipiens. Meron pang ibig sabihin, yung Papa, Petrus Apostolus Princeps Apostolorum. Peter the Apostle is the prince of the apostles. Kasi tinitingnan natin, si Pedro yung leader ng mga apostol. Diba? Sa iba, pare-parehas lang yan. Equal lang sila. But the Bible tells otherwise. Because the power of the keys, yung kapangyarihan ng susi, ay hindi niya ibinigay sa iba. Tama? Ibinigay niya sa iisang tao lamang na ang pangalan niya ay si Simon na naging Pedro. Okay? Hindi niya binigay kay San Juan, bagamat pinakamamahal niyang alagad. Hindi niya binigay kay San Andres, bagamat si Andres ay Andres Isaya. Si Andres mas matanda kay Pedro. Unang tinawag ng Panginoon, hindi si Pedro. Si Andres. Oh, kilala niyo si Andres? Punta kayo sa San Andres Bukid. Di ba yung kanyang cross ay X? Oh, yan si San Andres. Mangingisda rin katulad ni Pedro. Okay? Pero ang pinakapaboritong titulo ng Santo Papa na nagmula pa kay San Gregorio Magno. Alam niyo ba ang mga Franciscan ay devoted kay Saint Gregory the Great? Kaya sa Albay Cathedral, ang patron, San Gregorio Magno. Kasi Franciscan ang namahala sa Bicol, lalo na sa Albay. At ang province ng mga Franciscano sa Pilipinas, yung OFM, Order of Friars Minor, ay originally Saint Gregory the Great Province. Pinalitan lang nung nagkaroon ng santo ang Pilipinas na si San Pedro Bautista, na kapitbahay ni Ani Batumbaka, taga Frisco. Hindi nyo alam, no? Taga Frisco si San Pedro Bautista, nandun pa yung kuweba niya. Pagpunta nyo sa simbahan ng Frisco, magpaalam kayo sa likod ng kumbento, nandun yung mga libingan ng mga pare, ng mga OFM. Doon ko nakita yung libingan nung nagbinyag sa akin. At ako'y nag-alay ng panalangin kay Fray Servulo San Martin. Diba? Kasilang yung Friday na nagbinyag sa akin. Kasi siyang nakapirma sa aking baptismal certificate. Naging kura siya. Kahuli-huli ang Franciscanong kura ng Daraga. Diyan siya nakalibing. Kaya pag ako'y nadadaan, pinagdadasal ko. Okay. Nandoon ang kuweba ni San Pedro Bautista. Saint Gregory the Great. Ang paborito niyang titulo ng Santo Papa that I think describes the Pope's role, function, and ministry is Servus Servorum Dei. Servant of the servants of God. Magandang pagnilayan ito, no? Kasi servant of the servants of God.
Kasi po, yan ang talagang pangunahing role ng Santo Papa, maging alagad ng mga alagad ng Diyos, maging alipin ng pinaka-alipin ng Diyos. Kasi yung Last Supper, nung ang Panginoon ay isasagawa niya na, idadapos niya na, yung banal na hapunan, bago nangyari yun, nagpakatimawa ang Panginoon, nagpaka-alipin. Diba? Imagine, Panginoon siya, anong ginawa niya? Hinugasan niyang paa ng kanyang mga alagad. At yung paghuhugas ng paa ay ginagawa lamang ng pinakaabang alipin. Diba? Kasi kung sosyal-sosyal ka, hindi ko gagawin yan. Imagine noon sa Israel, pag naglakad ka, ang lalayo. At ang mga paan yan, yung mga Israelita nung araw, hindi man na nakatikim ng food spy yan. Diba? Grabing kalyo yan. Baka nga may mga ano pa yan, may mga alipungan. Diba? Can you imagine? Tapos, punong-puno yan ng putik kung tag-ulan. At punong-puno yan ng alikabok kapag tag-init. Tapos huhugasan ni Cristo with all love. Tapos syempre si Apostol Pedro matigas ang ulo. Niya, Lord, wag na ako. Dahil hindi ako papayag na gawin mo yan. Dahil Panginoon ka. Sabi ni Cristo, kung hindi ko gagawin ito, wala kang bahagi sa akin. Sabi ni Pedro, paliguan mo na lang ako, Lord. Diba? Tigas talaga ng ulo. So, ano ibig sabihin nun? Yung mensahe ni Cristo ay napakasimple. Kagaya ng ginawa ko, ay tularan niyo na gawin ko rin sa iba na maging alipin kayo. Kaya si Cristo, ginawa niya yung pagiging alipin, kaya yung kanyang kahalipin, yung kanyang itinalaga na mamumuno ng kanyang simbahan, ay dapat na maging servant of the servants of God. Kung meron mang mga aberrations, ayun ay pagkakamali na lamang at pagkakasala ng individual na papa, pero ang katotohanan nito ay dapat lagi niyang tinatandaan. No? Kaya nga yung mga larawan ni Pope Francis, nangiyayakap niya yung isang taong ang pangit-pangit ng itsura, diba? Pulupulupot. Ay, kung mahina-hina ang spirituality mo, hindi mo magagawa yun. Si St. Francis of Assisi na umakap ng ketongin, hindi mo magagawa yun kung mahina-hina ka. Pero kapag talagang sinapuso mo bilang isang lingkod ng Diyos, at hindi lamang ito sa Santo Papa, lahat tayo na lingkod ng Diyos. Amen? Itong iisipin natin. Hindi tayo naririto para magbida-bida. Hindi tayo naririto para paglingkuran. Kung anong sabi ng Panginoon, narito tayo upang tayo ay maglingkod. To be servant of the servants of God. Okay? Medyo marami-rami pa to. Siguro next time naman. Kasi hanggang alas 5 lang ang tanig na namin ito. Ha? So, hindi naman ito ang huli. So, itutuloy ko itong series. Siguro, isang session pa, and then another one. Then we will go to Catechism. No? To review our faith. No? And especially later on, siguro the sacrament. Okay? So, siguro for this afternoon, sapat na muna yung ating panayam tungkol sa kung ano ba talaga ang kahulugan ng papacy at importance of the role of the successor of Peter in the ministry of the church. And for us also to learn that like the Pope, we are called to be servants of the servants of God. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.